Nagsisimula na ako sa ginagawa ko nung tumunog ang cellphone ko. Unregistered number na naman iyon. Ibang numero na dahil nakablock ang unang tumawag sa akin. Hindi ko na sana iyon papansinin pa kaya nang mamatay ay saka ko binuksan ang notification. Ang daming missed calls pala ng iisang numero ang tumawag sa akin. Sino ka? Nakangwi pa ako habang nagsasalita. Habang nagdi-delete ng missed calls ay biglang may tumawag na naman sa phone ko at hindi sinasadyang napindot ko ang green button kaya itinapat ko na lang sa kaliwang tenga ko. Hello? Masungit kong sagot pero walang sumasagot sa kabilang linya. Mukhang pinagtitripan na naman ako. Hello? Kapag hindi ka pa sumagot ay talagang block ka sa akin, buwisit ka. Bulyaw ko sa kung sino man na nilalang na ito. Hello? Parang biglang sinipa ang aking dibdib sa lakas ng pagkabog noon at halos matuyuan ako ng laway sa lalamunan nang marinig ko ang pamilyar na boses. Hana. Napapikit pa ako nang muli ay nagsalita ito at binigkas pa ang first name ko. Bakit kakaiba ang nararamdaman ko nang marinig ang pangalan ko sa taong ito na walang iba kundi si Sian? Are you there? Yes. Sir Sian? Yeah, it's me. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Sir Sian, pasensya na. Hindi ko po alam na ikaw ang tumatawag. Hindi ka kasi nagpapakilala. Oh, I'm sorry, Hana. It's okay. Bakit po kayo napatawag? May problema po ba? Mabuti na lamang at hindi ako nabulol sa pagsasalita at pilit kong maging kalmado. Nothing. I just want to hear your voice. Parang gusto tuloy tumirik ng mga mata ko sa sinasabi nito. Totoo ba ito? Bakit naman ito ganito sa akin? Ayoko mag-assume pero para kasing hindi ka panipaniwala. Pero ang tibok ng puso ko ay sobrang malakas. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Mag-isip ka na mabilis, Hana. Hana, bakit ganito ang tono ng boses nito? Ganito ba talaga ito? I have a request to you. Request? Yeah. Ano po yun? Hindi na lang kasi sabihin agad. From my niece. Si Misty? Pwede ka bang makuha bilang tutor ni Misty? Habang nandirito pa siya sa bansa. Tutor? Napatingin pa ako sa hawak kong cellphone bago ko ulit iyon ibalik sa akin tenga. Yes, you can stay in our house for weeks hanggang sa kunin na si Misty. Don't worry, I can triple your salary. Ha? Hindi ko alam kung totoo pa ba ang naririnig ko o guni-guni ko na lang. Yes, you heard it. You can think about it. I'll give you time and I need the answer this week. Okay. Pag-iisipan ko po. Okay. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito at ilang segundo pa ang namagitan sa amin dalawa. Hindi ko tuloy alam kung tatapusin ko na ba ang tawag o hindi pa. How's your day? Napakagatlabi tuloy ako. Bakit ba ako tinatanong nito? Ayos lang naman po, sir. Bakit mo po natanong? Magalang kong tanong kahit na kinukurot ko na ang hita ko. Nothing. Are you tired now? Matutulog ka na ba? Muling tanong nito. Hindi pa po. May tinatapos pa po akong class report. Okay, take your time. Thanks for the calls. No problem, sir. Thank you din po. Good night. Good night. Tinapos ko na ang tawag dahil mukhang walang balak itong tapusin iyon. Nakakabaliw lang dahil bakit niya ako tinawagan para itanong kung pwede ako maging tutor ni Misty. Kung sa bagay pwede na rin iyon habang walang klase. Malaking tulong iyon sa mga tiyang ko pero ang mas nakakaloka ay paano niya ako natawagan? Kanino niya nalaman ang number ko? Hindi kaya si Misty? Ewan, siguro nga dahil lahat ng estudyante ko ay may number ko. Natulala na lang tuloy ako ngayon imbis na nagsusulat na ako. Ano ba naman yan kasi? Masyadong ginugulo ni siya ng utak at sistema ko. Kung papayag ako maging tutor ni Misty at titira ako sa kanilang bahay, edi araw-araw ko ring makikita si Xavier na makulit. At lalo na si Sia na kung tumingin pa naman ay pati ata kaluluwa ko'y nakikita nito. Pero kung hindi ko naman sila papansinin dahil trabaho ang pupuntahan ko at hindi na iba sa akin si Misty dahil napakabait nitong bata at itinuturing ko ng anak, kaya hindi na ako mahihirapan pa. Nakakainis naman eh. Tinanggal ko ang eyeglasses ko at inilapag iyon sa kama. Hindi na ako makapag-isip ng matinutuloy ngayon. Masyado ako na-distract sa pagtawag ni Sian. Wala sa loob na tumayo ako at napatingin sa bintana. Bukas pa pala iyon kaya isasarado ko na sana. Pero saktong nasa bintana ako ay napasilip ako sa labas. Maliwanag pa naman dahil may mga ilaw ang mga poste.
Napakunotno ako sa may bandang dulo na dahil may isang kotse na nakaparada mula doon at may isang malaking tao na nakasandal sa hood ng kotse. Dahil madilim sa parting iyon ay hindi ko masyadong maaninag ang itsura nito. Pero base sa itsura nito ay mukhang malaking tao. Naninigarilyo ba yun? Pagtataka ko dahil parang may nakita kong kulay pula sa may bandang mukha nito at may ibinubugang usok. Ilang minuto pa akong nakatingin sa taong iyon na biglang gumawi ito kung saan ako nakapwesto. Kulang na lang ito malo ng puso ko kaya para akong kidlat na umalis doon at sinarado ang bintana. Grabe naman yun. Napahawak pa ako sa aking dibdib. Papungas-pungas pa akong nagising. Ngayon lang din ako tinanghali ng gising dahil Sunday naman ngayon at wala akong masyadong gagawin at marami akong oras na magpahinga. 10 minuto na lang pala at 10:00 na ng tanghali. Napuyat rin ako kagabi dahil tinapos kong lahat ang reports ko para sa klase. Para akong bruhan na lumabas ng kwarto at nagpunta ng banyo. 10 minuto lang itinagal ko dahil naghilamos lang naman ako at nagbanyo. Bumaba na ako sa hagdan matapos kong kunin ang eyeglasses ko. Piniyod ko na lang ang buhok ko nang hindi nagsusuklay. Kahit malaki na lumang t-shirt ang suot ko at pajamas, ayos lang naman ang itsura ko dahil mas sanay ako sa ganitong kasuotan. Nasalubong ko pa sa Ate Arya na sexy ang suot kahit nasa bahay. Halos makita na ang singit nito pero maputi at makinis naman kaya bagay lang din. Oh, mabuti na lang at gising ka na. Tayo na lang naiwan dito. Kumain ka na dyan. Pumasok na sila? Tanong ko habang naglalakad papuntang kusina. Pumasok ang may mga trabaho. Ang tambay, ayun lumayas na naman. Natawa na lang ako dahil sa atelier lang naman ang mahilig umalis-alis ng bahay. Sa Ate Grace? Tanong ko habang nagsasandok. Ewan ko sa babaeng iyon. Nakita ko lumabas iyon kanina habang may kausap sa phone. Nakapambahay lang naman. Pailing-iling pa si Ate Aryan. Tara, kain tayo. Mukhang ang sarap nitong pritong daing at nilagang okra. Ubusin mo na yan. Ikaw na lang hindi pa kumakain. Sige, may gagawin pa ako at maiwan ka na dyan. Ikaw na rin magugas ng pinggan. Salita ni Ate Aryan habang paakyat ng hagdan. No problem, te. Sa gutom ko, ang bilis kong naubos ang pagkain ko. Nasimot ko pa nga ang kanin sa rice cooker. Ang sarap naman kasi ng daing at okra na may sausawan pang mahanghang. Matapos kong kumain ay naghugas na ako ng pinggan. Nagwalis na rin ako ng buong sala para kahit paano ay maaliwalas ang aming bahay at para na rin bumaba ang kinain ko dahil sobrang nabusog ako. Kumuha na rin ako ng walis tingting dahil feel kong magwalis sa labas ng bahay. Maraming mga tuyong dahon ang nasa gilid kung saan ang nakatanim ang ilang bulaklak ni Ate Tanya. Pakanta-kanta pa ako nang may mapansin na isang magandang sports car na kulay pula. Ang ganda naman nun. Napahinto ako sa pagwawalis at sinundan iyon at nang mawala sa paningin ay nagpatuloy muli ako. Nasa kalagitnaan ako ng pagwawalis nang isang kotseng kulay itim ang huminto sa harap mismo ng aming bahay. Kunot-no ako napahinto sa pagwawalis. Sino naman to? Walang ganitong kotse sa Ate Mika at Ate Lian. Nagulat pa ako nang bumukas iyon at inalawa ang isang matangkad at mistisong lalaki. Napanganga pa ako dahil sobrang gwapo nito na parang sikat na opa sa Korean drama. Umikot ito at pinagbuksan ng walang iba kundi si Ate Grace. Hey Hana! Nakangiting bati sa akin ni Ate Grace. Lumapit ang mga ito malapit sa akin at ngumiti sa akin ng gwapong chinito. Hana, si Ken, my friend. Ken, si Hana, my close friend and also my housemate. Pagpapakilala ni Ate Grace sa amin dalawa ng gwapong chinito na si Ken. Nice to meet you, Miss Hana. Malamis na salita ni Ken na talagang super gwapo at lumabas pa ang dalawang biloy nito sa magkabilang pisngi. Grabe, sobra namang gwapo ng chinitong ito. Ito na bang ipinalit ni Ate Grace kay Lester na kanyang kinababaliwan? Nice to meet you too. Ngumiti ako at inilagay sa kanang kilikili ko ang walis tingting at nagpagpag muna ng kamay bago nakapag-shake hands kay Ken. Matapos noon ay pumasok ang dalawa kaya mabilis din ako sumunod sa dalawa. Ewan ko pero feeling ko gusto kong makichismis today. Naiwan sa may sala si Ken ang umakyat sa Ate Grace kaya niyaya ko na lang nabigyan ng snacks si Ken habang hinihintay sa Ate Grace. May pupuntahan ata ang dalawa kaya sinundo ito ni Grace. Matanong ko lang Ken, kailan kayo naging magkaibigan ni Ate Grace? Makapala mukha kong magtanong dahil hindi ako mapakali. Hindi pwedeng kaibigan lang ito ni Ate Grace dahil never ito nagkaroon ng close na lalaking kaibigan lalo pat iisa lang ang lalaki sa buhay nito na walang iba kundi si Lester. Ngumiti ito sa akin at ang killer smile nito ay talaga namang mabibighani ka. Kung sa ibang pagkakataon siguro nangingisay na ako sa sobrang kilig ngayon dahil sa tindi ng karisma ni Ken. Pero ewan ko ba, nagagwapuhan lang ako pero hindi ako na-attract sa kanya.
She is the common friend of someone I've known. Bago lang din kami magkakilala ni Grace at may ilan lang kami pag-uusapan. I see. Napatango na lang ako. May ilan lang din akong nalaman kay Ken. He is a lawyer at nagmula sa bansang China pero American accent ito dahil half Chinese at half Filipino na lumaki sa Washington. At the age of 29 ay successful lawyer na ito at ang nakakahanga pa ay isa pa itong single. Kung sa ibang pagkakataon siguro kinikilig na ako sa aking kinaupuan dahil single pa ito pero walang effect sa akin. Biglang lumitaw sa akin balintataw si Sian. Kainis naman. Bakit naman pati si Sian gurang ang pumapasok sa isip ko? Ipinilig kong aking ulo dahil nakakahiya sa aking kausap na nagsasalita ay iba ang nasa utak ko ngayon. Ilang minuto lang ay bumaba na rin sa Ate Grace na bagong ligo at may dalang mga gamit. Pakasabi sa kanila na hindi mo na ako uuwi ng ilang araw, Hana. May kailangan lang akong gawin sa bahay. No problem, Ate Grace. Lumabas ang dalawa at inilalayan pa ni Ken si Ate Grace para silang sweet couple. Mukhang bagay naman sila dahil parehas may dugong Chinese. Lalo pa at mukhang gentleman itong si Ken. Ingat kayo. Hinatid ko sila hanggang labasan. Nauna nang pumasok sa loob ng kotse si Ate Grace nang biglang sumulpot sa akin tabi si Ate Arya na akala ko'y natutulog sa kanyang kwarto. Pumasok na si Ken sa loob ng sasakyan at ilang sandali ay umalis na rin ang mga ito. Sino naman ang gwapong tsunito na iyon? Tanong ni Ate Aryan. Si Ken. Boyfriend ni Grace? Aba, hanep, nakamove on na pala kay Lester na playboy. Nakapamewang pa si Ate Arya na akala mo'y gulat na gulat. Hindi, kaibigan lang daw te. Sagot ko habang nauna nang maglakad sa loob ng bahay. Kaibigan? Yung ganung datingan hindi lang kaibigan yun. Higit pa sa kaibigan ang tingin ko Hindi ko sure te, yun lang naman ang sinabi ni Ken. Pero ang gwapo no? Napangisi ako. Yes, tama ka. Ang gwapo niya. Malalimin ho ang datingan. Tanga na lang sa Grace kapag binasted pa niya ang Ken na iyon. Pailing-iling pa si Ate Aryan. Umakyat na sa hagdan si Ate Aryan at pumasok sa kanyang kwarto. Ako naman ay balak na muling milata at mami magluluto para kumain. Pero bago iyon ay naligo muna ako dahil pawis na pawis ako sa pagwawalis kanina. Saktong paglabas ko ng banyo ay tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng kama. Inayos ko muna ang towel sa aking katawan at ang isa pang towel sa aking basang buhok. Unregistered number iyon. Sino naman to? Palagi na lang na may tumatawag na ibang numero sa cellphone ko. Sinagot ko yun pero hindi ako nagsalita. Pilit kong pinapakinggan ang nasa kabilang linya pero wala talaga. Sino to? Kung ayaw mo sumagot, pues tantanan mo ko sa kakatawag. Asar kong pinatay ang tawag sabay block sa numero. Wala akong panahon sa mga walang kwentang bagay. Tinanggal ko na ang tuwalya sa aking ulo. Wait, hindi kaya Sian? Pero bakit ibang number naman ang gagamitin ito dahil nakasave na ang phone number nito sa akin? Ewan, pag ako naasar ay magpapalit na ako ng ibang SIM. Pero sayang naman number ko dahil high school pa lang ako gamit ko na yun. Humiga na lang ako sa aking kama at nag-open sa apps kung saan ako magbabasa ng romance novel. Sa katunayan nga niyan ay avid fan ako ng mga love story. Kung nung high school ako ay usong-uso pang pocket books, ngayon naman ay dito lang sa apps. Nakahiligan ko ito dahil sa mga tiyang ko na wala nang mga love life ay ang hihilig pang magbasa ng mga nakakakilig na stories. Dito nag-start kung bakit lumabo ang paningin ko. Noong una'y pinapagalitan pa ako ng mga tiyang ko na magbasa ng mga ganitong romance novel. Dahil para lamang daw iyon sa matatanda at bawal sa bata. Kaya pasimple ako nagbabasa sa aking kwarto o kung minsan naman ay sa eskwelahan kasama si Sheena. Kapag naaalala ko ang panahon na iyon ay natatawa na lang ako lalo pa sa kakulitan naming dalawa ni Sheena. Super taas tuloy ng standard namin sa mga lalaki lalo pa at mga heroine ng binabasa namin ay talaga naman ay mga gwapo na puro mayayaman pa. Bigla ako natigilan sa aking pagmumuni-muni nang biglang lumitaw sa aking balintataw na naman sa Sian. Pambihira naman, palagi nalang sumusulpot ang gurang na yun sa utak ko. Napasimangot ako at napakagatlabi. Ewan ko ba, pero kasi kahit matanda na ito ay gwapo naman at ang laki pa ng katawan na pumuputok pa ang muscle sa suot nito na long sleeves. Matagas kaya yun? Erase. Kailan pa naging marumi ang aking isipan? Kay Ate Lian ata. Hilig ko sunod sa mga malalaki. Nag-scroll na ako para ipagpatuloy na ang paghahanap sa ongoing story na sinusubaybayan ko. Marami akong book sa library ko at ang isa na doon ay si Ate Arya na isang writer. Nang malaman kasi ni Ate na mahilig akong magbasa, ay libre niya ibinibigay sa akin ng soft copy na gawa nito.
Ang husay gumawa ng storya ni Ate Aryan. Ako lang mahilig na magbasa dito sa bahay dahil ang mga kaibigan namin ay walang interes sa pagbabasa. Sa Ate Tanya kasi ay mahilig manood ng Korean drama na kung minsan ay sinasabayan ko rin dahil marami na rin akong crush ng mga Korean actors. Nasa kalagitnaan na ako ng pagbabasa at kinikilig na ako ng sobra nang biglang mawala ang binabasa ko dahil sa isang caller. Na naman? Inis kong salita dahil ibang number na naman iyon. Hinayaan ko ito na mag-ring lang dahil wala na sana akong balak pang sagutin iyon. Pero nung pangatlong ring na iyon ay sinagot ko na iyon. Hello? Inis kong sagot. Walang sumasagot sa kabilang linya na para bang gusto lang akong pakinggan. Sino ka ba? Kung sino ka mananilang ka, wala akong panahon sa'yo kaya huwag ka nang tatawag pa sa number ko, no? Wisit na pinatay ko ang tawag at bala ko na itong i-block nang tumawag na naman ang kaparehas na numero. Wisit ka ha? Nilagay ko na sa blocklist ang numero na iyon kasama ng mga naunang number. Nawalan tuloy ako ng ganang magbasa sa inis. Isusumbong ko na talaga iyon kay Ate Mika. At baka may lakas trip na sira ang ulo. Nakakailang tawag na sa akin na iba't ibang numero ang gamit pero kapag sinasagot naman ay wala kang maririnig sa kabilang linya. Bigla ako nangilabot dahil baka isang creepy na kidnappers iyon, if ever. Maraming masasamang nilalang na naglipa na ngayon. Maigi nang mag-ingat kaya pag uwi ni Ate Mika mamaya isusumbong ko talaga ang mga buwisit na caller na iyon. Nagbihis na lang ako dahil kanina pa pala na nakatawal lang ako. Pero bago pa ako magbihis ay may isang ring na naman sa cellphone ko na ikinaakit na ng init ng ulo ko. Hindi ko muna iyon pinansin dahil nakakainis na. Nagbihis muna ako tiniyaan na makailang ring sa phone ko. Natapos na lang ako sa pagbibihis ay wala pa rin tigil ang caller. Hindi ako palamurang tao dahil hindi ako tinuruan na magsalita ng masama sa kapwa pero ngayon ay gustong umupoy ng bibig ko sa sobrang inis. Unregistered number na naman iyo nang sinagot ko. Pwede ba? Kung wala kang magawa, huwag ka nang tumawag sa akin. Bulyaw ko sa kabilang linya. Wala ko nakuhang sagot kung sinong Poncio Pilato na iyon kaya mabilis ko nang pinatay ang tawag sabay block. Hindi na talaga ako natutuwa. Kailangan ko na sigurong bumili ng bagong SIM card. Wala pa atang ilang minuto kong na-block ang numerong iyon nang biglang mag-ring na naman ang hawak kong cellphone. Napapikit na ako sa sobrang inis. Sinagot ko na iyon nang hindi tinitingnan ang nasa caller. Walang hiya ka? Hindi ka talaga titigil sa kakatawag sa akin? Ano bang gusto mo? Malakas kong bulyaw sa kabilang linya. Pakiramdam ko'y nagpuputukan lahat ng ugat ko sa leeg sa sobrang lakas ng pagkakasigaw ko. Hana? What's the problem? Are you okay? Bigla akong naniga sa kinupan ko at napadilat nang marinig ang pamilyar na boses na kilalang kilala ko. Wala iba, kundi si Sian. Heto ako ngayon sa supermarket para mamili ng ilang lulutuin ngayong dinner. Pinipilit ko maging busy dahil sa kahihiyan na nangyari sa aking buhay kaninang tanghali. Ilang canned goods at noodles lang ang binili ko dahil naubos ng ilang stock sa aming kusina. Bumili na rin ako ng gamit ko na pang-hygiene at pang-ritual sa sarili. Matapos ko magbayad sa cashier ay bitbit ko na ang malaking eco bag palabas ng market. Kailangan ko ngayon maging busy at kung maaari lang ay ayaw ko munang humawak ng cellphone. Hiyang-hiya talaga ako sa nangyari kanina. Nakakainis kasi. Kung hindi dahil sa walang magawang caller na iyon ay pati ang walang malay na sisiyan ay nasigawan ko na nga. Namura ko pa. Malay ko ba na siya pala ang tatawag ng hindi tinitingnan ng nasa caller? Sa sobrang gulat ko sa narinig kong boses niya ay agad kong pinatay ang tawag. Ngunit muli itong tumawag sa akin kung kaya ay hindi ko na ito sinagot pa. Nakakahiya lang. Kung maaari ay ayaw ko na siyang makausap o makita man lang habang buhay. Sino bang hindi mapapahiya kung mamura mo isang tao na wala namang ibang ginawa sa iyo? Kahit gusto ko magpaliwanag ay kinain ako ng hiya lalo pa at baka nagalit ito sa aking inasal. Hindi ako palamura lalo pa at isa akong grade school teacher. Pero nagkataon pa na si Sian na isang matanda na dapat igalang ay namura ko. Kaya yan yun para sa akin. Nakakainis talaga. Kaya naka-off ang phone ko at iniwan ko na lang sa aking kwarto. Wala ako sa mood ngayon at pakiramdam ko ay anumang oras ay babalatan ako ng buhay ni Sian. Sa itsura ba naman ito? Baka isang pitik lang nito sa akin ay bigla akong matigok. Diyos ko po. Pakiramdam ko ay hindi ako ngayon mapakali. Dahil lang kanina, pero hanggang ngayon ay hindi ako mapakali. Bibitayin na ba ako ni Sian? Diyos ko po, alam kong isa sila sa mayaman tao dito sa bansa. Baka anytime ay maglaho na lang ako na parang bula dito sa mundo.
Dahil tensyonado ako ay bigla akong naglaway sa dirty ice cream na nakatambay sa gilid ng poste. Bibili na lang ako ng ice cream, pampakalma ng loob. Ganito talaga ako kapag hindi mapakali. Gusto kong kumain ng matatamis. Naglakad muna ako sa kabilang side para bumili. Maaga pa naman para magluto ng dinner namin. Kuya, magkano po? Tanong ko kay Manong. Meron po tayong tig 5 piso, tig 10 piso, 15 at 20. Miss Ganda. Pangiti-ngiti pang sagot ni Manong na mukhang joker. Isang tig 10 lang po sa akin, Manong. As you wish, Miss Ganda. Napangiti na lang ako, lalo pa at matagal-tagal na rin pala akong kumain ng ice cream. Sakto naman at pawisan ako ngayon kaya kahit paano ay may ipsa ng init sa katawan ko. Salamat po, Manong. Nakangiti kong inabot ang 10 piso bilang bayad. Naglalakad na ako habang dinidilaan ng ice cream. Kaya ko naman na maglakad pa uwi ng bahay para makatipid na rin at bukod doon ay makakapag-exercise pa kahit papaano. 15 minutos lang naman na lakaran ang layo mula sa aming bahay. Ilang minuto pa lang ako na naglalakad sa gilid ng kalsada na may isang magarang BMW ang bumusina sa aking gilid na halos ikagulat ko ng husto. Diyos ko naman, may saltik pang driver ng sasakyan na yun. Mahina akong ngaw-ngaw. Pasimple na akong muli na naglakad habang dumidila ng ice cream pero napahinto ako nang bumusina ang kotse at huminto iyon mismo kung saan ako naglalakad. Nagpalingali nga tuloy ako kung may iba pa bang taong kasabay ako na naglalakad o kung may tao bang nakaabang sa kotse na ito. Pero wala, dahil tanging ako lang ang mag-isa sa aking pwesto. Nabitin ng pagdila ako sa sorbetes nang bumukas ang bintana ng kotse at halos mabilaukan ako ng sarili kong laway kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Si Sian. Hop in. Salita nito na parabang siya ang boss ko sa paraan ng pagkakasalita nito. Ha? Parang ayaw gumana ng utak ko. Ano ibig sabihin nito? Gusto niya ba akong sumabay sa sasakyan nito? O baka gusto na niya akong sampalin dahil sa ginawa kong pagmumura dito nung walang dahilan? Tulong po, Lord. Faster. I hate waiting here for too long. Bruskong salita nito. Ako po ba, sir? Turo ko pa sa aking sarili. Gusto ko lang makasiguro kahit na alam ko naman na ako lang mag-isa sa kinatatayuan ko. I heard him quietly murmured. Nagsalubo mga kilay na tumingin sa akin. Diyos ko po, ang gwapo niya talaga, sobra. Kaso parang nakakatakot ang aura niya. I can count of 3 to get you inside or else I punish you. Pambabanta nito sa akin. Pakaramdam ko ay nagtayuan lahat ng buhok ko sa katawan sa pambabanta ng taong ito. Paparusahan niya ba talaga ako dahil sa hindi pagpasok sa kanyang magarang sasakyan o dahil sa pagbumura ko sa kanya kanina? 1. Biglang nanginig ang kanang kamay ko na may hawak pang ice cream. 2. Mabagsik na pagkakasalita ni Sian. 3. Papasok na ako. Mabilis kong sagot na halos sabay naming salita na dalawa. Agad kong inihagis sa kung saan ang sorbetes at dalidaling sumakay ng kotse. Pero hindi ko mabuksan ang nasa likuran na pintuan kaya nagtaka ako at nangatok sa unahang bintana. Pero bago ko pa iyon gawin ay biglang bumukas ang pintuan. Hanep, dito ba niya ako gustong umupo? Sa shotgun seat pa para magkatabi kami? Anak ng teteng naman no. Wala na akong nagawa kundi buksan na lang nang malaki ang pintuan ng kotse at naupo sa tabi ni Sian. Yakap-yakap ko pa ang malaking echo bug. Bahala na itong magreklamo, lalo pa at may karne pa akong bit-bit. Thank you po, sir. Magalang ko sagot kahit na bigla akong ninervyos. Hindi na ito nagsalita. Pakiramdam ko ay para akong batang paslit sa itsura kong nakasakay sa isang mamahaling sakyan. Mukha nang basahan ang kasuotan ko dahil malaking t-shirt lang ang suot ko at isang leggings. Tsinelas lang ang suot ko sa paa. Samantalang ito ay kagalang-galang ang itsura dahil naka-long sleeve ito ng kulay itim na naman at bukas pa ang 3 botones sa may dibdib. Kaya kitang-kita ang mabalahibo nitong dibdib na mukhang matigas. Nakatuck in iyon sa kanyang gray slacks habang ang kanyang mahaba at wavy hair ay nakapusod. Sobrang gwapo talaga nito at talaga namang nakakaakit ang buhok nito sa kanyang panga na talaga naman na lalaking lalaki ang datingan. Pasado na ba ako sa paningin mo? Bigla itong lumingon sa akin. Kulang na lang ay maglaho ako sa kanyang harapan ngayon ora mismo. Nakangunga pa akong nakatulala kay Sian nang hindi ko namamalayan. Naku Hana, umayos ka naman. Di mo na mabilang kung ilang beses ka nang napapahiya sa harapan ni Sian. Sorry. Mahina akong sagot at umayos ng pagkakaupo habang yakap-yakap ang malaking echo bug. Oh, don't say that.
I love the way you're seeing me like that, huh? Gusto kong panawan ng ularat sa sinabi ngayon ni Sian. Sa lakas ng kalabog ng puso ko at malakas na presensya ng katabi ko ay baka atakihin ako sa puso ngayon. Hindi ko na lang ito pinansin pa at pilit na itinuon ang buong atensyon sa bintana. Kung pwede lang na makauwi ay uuwi na ako para lang makawala sa paningin ng matandang gurang na ito. May pagkamayabang talaga kahit alam kong may ipagmamayabang naman talaga. Habang nasa biyahe kami, napansin ko na parang nasa ibang daan na kami ngayon. Sir, bakit po parang nasa ibang lugar na tayo ngayon? Hindi ito po uwi sa bahay namin. Lumingon ako kay Sia na busy sa pagdodrive. Napatingin pa ako sa kanyang braso at kamay na talaga naman na maugat at mabalahibo. Tipid na sagot nito. Gusto kong madismaya sa sagot nito. Ano ba namang klaseng sagot iyon? Sir Sian. Hindi ito sumagot pero dahil makulit ako ay paulit-ulit ko itong tinawag. Sir Sian. Sir. Stop calling me like that. Parang inis na salita nito sa akin. What do you mean po, sir? Pagtataka ko. Salubong ang kilay at musangot ang mukha nitong lumingon ito sa akin. Don't call me sir anymore, okay? I'm not even your boss. Sir? Masamang tingin ibinigay nito sa akin kaya mabilis kong tinakpan ang aking bibig. You can call me Sian or anything you want, okay? Be comfortable every time you're here with me. Huh? Understood? May panguutos na salita nito sa akin. Oh, okay po, sir. Sian. Biglang humina ang aking boses pagkabanggit ko sa kanyang pangalan. Good. Hindi ko alam kung mainis ba ako or wag na lang pansinin at mag-move on na lang para matahimik ang sistema ko. Hindi ko na alam dahil gulong-gulo na ang isipan ko. Ilang minuto pa ang katahimikan na bigla na naman ako nagsalita. Sir, Sian, saan po ba tayo pupunta? Baka kasi gabihin na tayo at kailangan ko pa magluto ng hapunan namin. Masama ang mukha na sumulyap ito sa akin. Tell them that you were here with me. Ha? Pero sir, Sian, baka po mag-alala sila sa akin. Lalo pat na sa akin nalulutuin kong ulam namin. Pambihira naman ang tao ito. Ano bang trip nito sa boy at mukhang wala itong balak akong pauwiin. Hindi ito umimik kaya nagsalita na naman ako. Bahala itong makulitan sa akin. Saka wala po akong dala ng cellphone dahil iniwan ko yun sa bahay. Wala pa rin itong imik. Saan po ba tayo pupunta? Importante po ba yun? Para lang ako nagsalita sa hangin dahil walang sagot mula dito. Hindi kaya may sayad na matandang gurang na ito? Pambihira naman, parang minamalas ata ako sa araw na ito. Hindi kaya gusto niya akong gantihan dahil sa pagmumura ko sa kanya kaninang tanghali? Diyos ko po, wag naman sana. Wala akong kalaban-laban. Why are you looking intense? Marasa ko napalingon sa matandang gurang na ito. Tinanong pa talaga ako samantalang kanina ay ayaw niyang magsalita. Ako naman ngayon ang hindi umimik at inirapan ko na lamang ito. Ngayon ay patas na kami. Buisit na ito. Huminto kami sa isang building. Sobrang laki at taas ng palapag ng building na ito. Ano na naman ang gagawin namin dito? Nauna na itong bumaba ng sakyan at mabilis na naglakad patungo sa kabila kung saan ako naroroon. Pinubuksan ako nito ng pintuan at umangat ang isang kamay nito sa akin. Come. Mahinahon ang boses nito. Hindi ako kumilos at tinignan lang ang kamay nitong nakalahad. Wala po akong gagawin dyan, sir. Sian. Baka po pwedeng dito na lang ako? Or uuwi na lang po ako? Seryoso ang pananalita ko dahil pinapatapang ko ng aking sarili. No, sumama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Mapag-utos na anito. Sa tindi ng lakas nito ay nag-agawan kami ng yakap-yakap kong echo bug. Pero sa huli ay ako pa rin ang natalo. Para akong batang gusgusi na hawak nito ang kaluwang kamay ko. Iniwala ako sa loob ng sakyan nito at ang bitbit kong echo bug. Ngayon ay yukong-yuko ako habang naglalakad dahil magkahawak kaming dalawa ni Sian na para bang magkasintahan kami kahit hindi naman. Ramdam ko ang ilang bulungan na parang bubuyog. Sumakay kami sa isang exclusive elevator kaya dalawa lang kami sa loob noon. Napakunot noon na lang ako at pilit na inaalis ang kamay ni Sian sa aking kamay. Inayos ko ang suot ko na salamin at tiningnan ko ng mariin ang bawat floor na lumalagpas hanggang sa mapunta ito sa pinakataas na floor. Nang makarating sa pinakataas ay agad kaming nagtungo sa pinakataas ng floor. Kanya ba ito? Muli ay nilibot ko ang buong paningin ko sa lugar. Wala itong pinagkaiba sa naunang opisina na aming pinuntahan nung una. Umupo si Sian sa executive chair at ang harap nito ay pawang CEO lang ang datingan.
You can sit down, Hana. Here. Salita nito. Naupo na ako kung saan ito itinurong upuan. Para akong batang sunod-sunuran sa bawat sasabihin nito. Ilang minuto pa ay pumasok ang isang lalaki na mukhang maayos at may hawak itong ilang mga papel. Ito na po lahat, boss. Okay. Umalis na rin ang lalaki na mukhang secretary pa ni Sian. Ni hindi nga ako nakuhang tingnan nito. Hindi ko alam kung nakita na niya ako or masyado lang akong mukhang pangit sa araw na ito kaya hindi kapansin-pansin ang isang tulad ko.